Hello, hello, hello. Kagagaling lang natin sa camping last week. And mostly, yung mga pinuntahan nating camping sites ay liblib talaga at walang signal. Kaya sa next na camping trip natin mamaya ay magdadala na tayo ng Starlink. Hindi tungkol sa Starlink ang video na to, kundi tungkol sa magiging power source ng Starlink natin. Ang gagamitin natin ay ang X-Starlink EL8 Pro. Portable power station siya na specially made for Starlink. So, meron siyang power over Ethernet para sa DC power nung Starlink natin. May adjustable charging speed, compatible sa lahat ng generation ng Starlink, may MPPT pa para sa solar charging, at ang max charging speed niya ay 180 watts. May USB ports din to na 60 watts na power delivery at quick charging na 18 watts. Ayan, check na natin ang laman. Rugged look yung datingan niya. Ito yung itsura niya sa likod. I-turn on na natin. Ayan, long press lang yung power button niya para mag-turn on. Let's see kung ano pa yung mga kasama sa box. As you can see, nag-unbox din tayo ng iba pa nating gagamitin para sa next camping trip natin. Ayan, let's see kung ano pa yung kasama. Ito may Allen key. Ito naman ay RJ45 to power cable para sa Starlink. Ito yung pwede nyo gamitin para sa Gen 3 at sa mini Starlink. Ito yung kakabit natin sa power station natin. At yung kabilang dulo, ito yung sa para sa Starlink natin. At may kasama pa siyang adapter, I guess para sa extension nito. Next, nandito yung power cable ng ating charger. May kasama din siyang Ethernet cable na I guess pwede mong gamitin if gusto mo gumamit ng third party na router. Ito yung user manual niya. At ano ito? So meron siyang kasama na DC V2 original cable to RJ45 adapter. Baka para to sa mga Gen 2. Wala tayo nun, so hindi natin matitest kung para saan to. Meron din siya kasamang gantong cable. Male to male na 5521 siguro to. First try natin i-charge para ready na siya mamaya para sa trip natin. Ayan, nag-charge na siya at 110 watts at unti-unting tumataas. Ilang watts ba yung charger niya? Ayan, 175 watts yung charger niya with 27 volts DC output. Iwan lang muna natin para mag-charge at bebiyahin na tayo mamaya. I-try pala muna natin sa Starlink Mini natin para sure tayong gumagana. Yung Starlink Mini natin ay may kasama siyang AC adapter para sa power niya. Naka-plug lang yan sa likod. Tanggalin na natin yung connector niya since hindi na natin yung gagamitin. Ang gagamitin natin ay itong RJ45 to DC power cable. Ipa-plug lang natin siya dito. And yung RJ45 dito. Tapos i-turn on nyo lang yung power over Ethernet nya. Ayan, nag-turn on na. At may power ng Starlink Mini natin. Ayan, babiyahin na tayo mamaya. Nakalagay lang sa dash natin yung Starlink at nasa floor lang yung power station natin. Hindi pala natin napuno yung battery. Around 82% lang yung na-charge natin kasi aalis na tayo. Okay lang yan. Titignan natin kung gaano katagal ito magtatagal na nasa 82% yung capacity. So nagstay tayo dito sa campsite ng 2 gabi. Nakalimutan ko pa yung extension cable ng Starlink. So ganito muna yung setup natin if need namin ng internet. Tapos nagpunta pa kami sa ibang campsites. And by third night ay 22% na lang ang capacity ng battery natin. Hindi naman 24/7 nakasaksak yung Starlink natin, pero so far nakatagal na siya ng 4 days and 3 nights. I think that's good. Oh, it's hot. It's burning. The next morning, 0% na yung power station natin. Ginamit kasi natin kagabi para mag-stream ng movie. Kaya today, try natin mag-charge gamit yung 60 watts na solar panel natin at yung 160 watts na Bluetti solar panel. Mapuno at makulimlim dito sa campsite, so konti lang yung harvest talaga natin. Who wants me to get some marshmallows? Later, anak. Later. Darn it. But The next day, hapon na tayo dumating sa next na campsite natin. Pero nag-charge ulit tayo kasi mas maaraw na dito kaysa sa bundok.
Siguro mga less than 2 hours lang yon, pero naka 18% charge tayo. Just enough for the night if need natin mag-internet. Tapos yung sumunod na araw, bumiyahe ulit tayo papunta sa isa pang beach ulit. Yes. Pag nasa camping site na kami, usually hindi na kami nag-i-internet eh. Pag nasa daan lang kapag kailangan naming i-check yung daan. At dito naman sa beach, may free wifi din. Kaya hindi na namin kailangan ng Starlink. May mga dinaanan pa kaming ibang lugar after dito, pero umuwi na rin kami kasi pasukan na ng mga kids. So all in all, umabot ng 4 days yung Starlink natin, pero hindi continuous na usage yun. No, pag uwi natin ay tinest natin kung gaano siya katagal talaga maglalas kapag sinaksak natin ng tuloy-tuloy yung Starlink sa power station. At umabot siya ng 21 hours. Nag-average sa 25 watts ang power usage ng Starlink Mini natin, at itong power station ay may 648 watt hours na battery. If i-compute natin yan, nasa 25 hours dapat ang total runtime nung Starlink Mini natin, pero hindi natin naabot yan kasi may power losses din sa loob nung power station natin. Kasi ini-step up ng power station yung 24 volts na voltage ng battery nito to 48 volts na kailangan ng Starlink natin. So may power losses nangyayari doon. Tapos hindi rin naman na-discharge up to 0% flat yung capacity ng battery kasi kailangan din natin magtira ng konti para hindi agad masira yung battery natin. Isa pala sa nagustuhan ko sa power station na to ay designed siya na user serviceable yung internal battery niya. So, naalala nyo yung Allen key na kasama niya? Para dito yan. So, pwede mong buksan to. Ayan, 4 lang na screws. Tapos, i-lift mo lang yung cover. Ayan na yung battery. Hilain mo lang yan. Pwede mo na siyang palitan. Ang battery nito ay 30 amp hour na 21.6 volts. Lithium ion siya. So, akala ko Life PO4. Mas maganda sana kung Life PO4 yung ginawa nila. Pero, okay pa rin kasi madali lang palitan yung battery. Parang wala pa ako nakita power station na ginawa talaga nila na ganito na madaling palitan yung battery. So, okay yung design na ganyan. Binuksan na natin to, hindi lang natin isasama sa video na to kasi magiging mahaba na naman. Kung gusto nyo makita kung ano talaga yung laman niya, ay comment kayo below para i-upload natin yung video. Hindi ko pala napakita sa inyo na kapag ikakabit nyo yung Starlink nyo, kung gusto nyo mas mahaba, kasi eto lang yung wire na kasama niya. Kung gusto nyo mahaba, may kasama siyang adapter, di ba? Tapos yung Starlink nyo ay may power brick. Pwede yung tanggalin to. Ayan. Tapos, eto, mahabang wire na to. Pwede nyo ikabit na yan dito. Ayan. Para, eto, hindi mababasa kapag umuulan. Eto lang yung nakalabas. And, if iisipin nyo kung pwede ba ikabit dito sa 12 volts. Kasi, base sa specs, pwede dapat 12 volts. Pero, 2 amps lang kasi to. Ang kailangan nito at least 75 watts ata o 65. So, kulang yan 2 amps yan. 24 watts lang yan. 12 volts times 2. Tsaka hindi to papasok dyan. Ayan. Ito, 5521, meaning 5.5 mm to. Tapos yung pin sa loob ay 2.1 mm. Ito, 5525, 2.5 mm yung nasa gitna. So, hindi siya papasok. Okay din yun kasi hindi nga naman kaya ng 12 volts 2 amps yung Starlink. Para to sa router, sa manual naman nakalagay kung paano ikabit yung Gen 3, Gen 2, tsaka yung Mini. So may instruction dito na pwede nyo ikabit yung Gen 3 gamit yung original na router or Gen 3 na merong third party na router. So kapag etong third party router yung gusto nyo gawin, dito nyo ikakabit yung Gen 3 na Starlink nyo. Tapos yung router nyo, dito nyo na ikakabit. Tapos pwede nyo i-power yung router nyo, yung third party router, dito sa 12 volts 2 amps. Kaya may 12 volts dito para sa router nyo. Makikita nyo yan sa user manual. Wala tayong Gen 3 so hindi natin ma-demo sa inyo. Tapos yung Gen 2, ganito siya. Kailangan nyo ng third party router para magamit nyo yung Gen 2 dito. So ano bang advantage ng power station na to compared sa ibang power station? Like itong EcoFlow River.
Kung titignan nyo yung size nila, halos magkapareho sila. Pero yung capacity nila, eto, nasa 648 watt hours. At yung EcoFlow River natin, nasa, maliit yung nakasulat pero nasa 268 watt hours lang. More than twice yung capacity niya. And if ikakabit mo yung Starlink dito, kung makikita nyo, wala siyang DC output. So, yung Starlink nyo, ikakabit nyo yan, gagamitin nyo yung power brick na kasama niya, sasaksak nyo sa AC outlet, which is magdadagdag na naman ng additional power losses kasi mula sa battery na DC, i-convert ng inverter yan to 220 volts AC. Tapos yung 220 volts AC, i-convert ulit pababa sa DC. So may additional na power losses doon. Compared dito sa power station natin na design talaga sa Starlink, kapag kinabit mo dito yung Starlink natin, i-step up niya lang yung DC voltage natin to 48 volts. So mas less yung power losses na mangyayari. Yung ibang power station naman, may 12 volts na output, like ganito. Meron siyang 12 volts na output. So, pwede mo ikabit dyan yung Starlink natin kasi rated naman yung Starlink natin from 12 volts to 48 volts. Pero kapag 12 volts kasi yung gagamitin mo, meron tayong tinatawag na voltage drop na kapag mahaba yung wire mo, ay babagsak yung voltage kapag dumaan siya sa mahabang wire, lalo kung manipis lang naman. Tapos 12 volts lang yung gagamitin mo. So, papasok ang 12 volts dito, yung lalabas dito, less than 12 volts na. So, pwede magkaroon ng issue kapag ganun. Kaya maganda talaga na 48 volts yung output natin kasi less yung voltage drop niya dito sa power cable ng Starlink natin. Ang maganda pa dito, kasama na lahat yung kailangan mong gamitin para mapagana yung Starlink mo. So, yung cable niya, isasaksak mo na lang dito. Tapos, included na rin yung adapter para kung gusto mong mahaba nga yung cable, kasi gusto mo hindi na uulanan to, pwede mo pa rin gamitin yung power cable nung Starlink. Kasi nakakabit lang naman sa power adapter nung Starlink. Tatanggalin mo lang, pwede mo nang idugtong. So, ayun. So, ganun lang ikabit yung Starlink Mini natin. Napakasimple. At dahil 48 volts, hindi natin issue yung voltage drop dito sa mahabang wire natin. Pwede mo rin naman pagganahin yung Starlink Mini natin gamit yung USB-C. Pero kailangan mo pang bumili ng cable. And hindi lahat ng power stations ay may powerful enough na USB-C para mapagana yung Starlink natin. So, hindi ibig sabihin may USB-C ka, pwede nang gumana yung Starlink. So, kailangan medyo mataas din yung wattage ng USB-C output mo para mapagana niya yung Starlink. Tapos, pwede rin siyang gamitin habang nagcha-charge. So, eto, chinarge natin habang nakasaksak yung Starlink natin. Kung ano yung excess na power na nag-generate ng solar panel, pupunta yan sa battery natin. Tapos yung iba, pupunta na sa Starlink natin. Para china-charge niya yung battery habang pinapagana niya yung Starlink natin. So, ayun, sa camping trip pala namin, ginamit ko rin to pang charge na mga phones. So, meron ka rin malaking power bank. So, ayun po. Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe. And I will see you again next time. Bye!